Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1941 hanggang Kabanata 1950. Kabanata 1941. Ang nakakatakot na tunog ay parang kulog. Ang espada ni Yehan ay sumalpok sa buong mundo. Ang kapangyarihan ng espadang iyon ay agad na nagpabagsak kay Lin Ajio na nagyayelo sa kawalan, nagsuka ng dugo at may nakitang kakilakilabot na sugat sa kanyang katawan. Sa isang galaw, natalo si Lin Ajio. Susunod naman, makipaglaban tayo. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay nakatayo na may hawak na espada, ang kanyang mga mata ay matalas at walang hanggan, sinusuri ang mga nagulat na makapangyarihang tao sa mundong ito. Ang pagkatalo ni Lin Ajio ay inaasahan, ngunit ang pagkatalo niya sa isang galaw ay hindi inaasahan ng sinuman. Ako si Feng Wushang, lumaban tayo. Bigla, mayroong isang malakas na hangin sa pagitan ng langit at lupa. Matapos ang pagkabigo ni Lin Ajio, isang figure ang lumapit kay Yehan na may nakakatakot na hangin. Ang bilis ay parang isang sinag ng liwanag. Magmadali, ang bilis ni Feng Wushang ay napakabilis. Ang biglaang paglitaw ni Feng Wushang ay nagpawalang tugon sa lahat, at lahat ay nalulubog pa rin sa pagkatalo ni Lin Ajio. Si Feng Wushang, ang makapangyarihang disipulo ng sekta ng Qingtian, ay nasa ika-12 ranggo sa listahan ng mga hari sa langit. Libu-libong milyang nagyayelo. Ang nakakatakot na figurang iyon ay dumating na pumapatay, ang bilis na ito, unang beses na nakita ni Yehan sa isang henyo ng parehong henerasyon, mas mabilis pa ito kaysa sa kanyang pagwawala. Bigla, ang kawalan sa loob ng 1 kilometro ay nagyelo, na para bang ang mundong ito ay naging isang mundo ng glacier. Gayunpaman, si Feng Wushang ay dumaan sa kapangyarihan ng yelo, at ang kanyang bilis ay kumakatawan sa kanyang lakas. Ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago, ang gintong liwanag ay kumalat mula sa kanyang espada, at ang nakakatakot na matalas na puwersa ay tumagos sa mundo, at pagkatapos, ang gintong espadang iyon, na parang isang nagninangas na araw, ay tumagos sa katawan ni Feng Wushang. Sa paghampas ng espadang iyon, naramdaman ng lahat sa mundo na humihina ang buhay ni Feng Wushang. Puff! Isang bungkos ng dugo ang lumipad, si Feng Wushang ay mabilis na dumating at mas mabilis pang umatras, bukod pa rito, ang gintong liwanag ng espada ay tumama sa kanya ng malakas sa isang galaw. Ano? Sa sandaling ito, ang mundo ay nagulat, at ang eksena na iyon ay nagpanginig sa lahat. Sa dalawang galaw, natalo niya ang dalawang makapangyarihang henyo sa listahan ng mga hari sa langit. Ang takot ng binata ay napaka-perverted na siya ay medyo di makatao, lalo na ang huling yugto ng estado ng dakilang Panginoon ng kabilang panig, na nagparamdam sa lahat ng napakasisilaw. Kung ikukumpara sa rurok ng huling yugto ng isang dakilang karangalan, mayroong isang bangin na mahirap tawirin sa gitna. Para sa kataas-taasang isang sakuna, ang pagpatay sa rurok ng huling yugto ng isang dakilang karangalan ay kasing simple ng pagyurak sa isang langgam hanggang sa mamatay. Huwag sabihin, ito ay isang grupo ng mga henyo na may abnormal na lakas ng pakikipaglaban, at walang problema sa pagpatay ng mga henyo ng parehong antas sa kanila sa mga segundo. Gayunpaman, ito ay isang perverted na henyo, ngunit sa sandaling ito, siya ay natalo ng isa-isa ng binata na nasa rurok lamang ng estado sa huling yugto ng dakilang karangalan. Hanggang ngayon, kasunod ng karagdagang pagkatalo ni Feng Wushang, 3 makapangyarihang henyo sa listahan ng mga hari sa langit ay natalo ng binata ng isa-isa. Sa kanilang mga pagkabigo, nakamit nila ang kataas-taasang kaluwalhatian ng binata. Natalo niya ang 2 henyo sa listahan ng mga hari sa langit ng sunod-sunod nang hindi nakakaranas ng anumang pinsala. Tao ba ang taong ito? Ang ganitong uri ng lakas ng pakikipaglaban ay talagang abnormal at medyo nakakatakot. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ng mga makapangyarihang tao sa mundo ay mas nakakagulat, dahil kanina, si Yehan ay nagpakita ng 2 uri ng kapangyarihan ng sunod-sunod, kasama ang mahiwagang kapangyarihan na ipinakita niya sa simula, iyon ay, 3 uri ng kapangyarihan, na nagsasama-sama sa isa. Ang kapangyarihan na ipinakita niya kanina ay ang kapangyarihan ng yelo, at ang kapangyarihan ng ginto, na kilala bilang pinakamatulay sa mundo. Ang mga mata ng banal na Haring Skywalker ay puno ng pagkagulat. Sa kanila, hindi nila nakita ang maraming mga matandang halimaw na nabuhay ng maraming taon.
Ito nga ang kapangyarihan ng yelo. Ito ang nilinang ng reyna ng yelo, at mayroon ding kapangyarihan ng ginto. Paano ito nagawa ng batang ito? Paano magkakaroon ng tatlong uri ng kapangyarihan na nakatago sa kanyang katawan, at ito ay tatlong uri ng kapangyarihan na may ganap na magkakaibang mga katangian? Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga banal na hari at makapangyarihang tao tulad ng hari ng Espada Santo, ang banal na haring Skywalker, ang banal na hari ng Angkan ng Yi, ang dawistang Julie Dawista, at ang Badhang Kasyapa ay nagbago lahat. Ang buong tao ay makikita, ang binatang ito na paulit-ulit na nagpakita ng kanyang nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban, ay tila mayroong isang mahiwagang liwanag na tumatakip sa kanya, na hindi mahuhulaan. Kabanata 1942. Ang pagsasama-sama ng tatlong ganap na magkakaibang puwersa sa iisang katawan ay isang bihirang bagay sa mundo. Maaari kayang ang binata na may walang kapantay na lakas ng pakikipaglaban ay mayroong isang uri ng kakilakilabot na pangangatawan. Sa sandaling ito, ang mga mata ng Panginoon ng banal na palasyo ay lubos na nakakagulat. Muling inilipat sila ni Yehan, ang mga makapangyarihang banal na hari. Bilang mga makapangyarihang banal na hari, alam nila na nagtataglay sila ng maraming kapangyarihan. Anong uri ng abnormal na talento iyon? Saan galing ang batang ito? Bahagyang kinuyam ng Panginoon ng banal na palasyo ang kanyang mga kamay na yari sa Jade, at kailangan niyang maging maingat kay Yehan sa sandaling ito. Kahit na gusto niyang patayin ang gulo na ito, hindi siya maaaring maging pabaya. Sa mundong ito, sina Wan Qiroxi at Yan Yulan ay marahil ang tanging nakakaalam na si Yehan ay nagtataglay ng maraming kapangyarihan. Ang lakas ni Yehan ay lalong naging kakilakilabot habang tumatagal ang panahon. Ginoo, kung siya ay talagang makakaranas ng aksidente, alagad, nakikiusap ako sa angkan na kumilos. Taos puso ang tingin ni Yan Yulan, at natural na naunawaan ni Wan Qiroxi ang kanyang iniisip, ngunit kailangan niyang ipagawa sa angkan ang pagkilos upang protektahan si Yehan, posible ba iyon? Huwag nang magsalita pa, may kinalaman ba ang kanyang buhay at kamatayan sa akin? Kumaway si Wan Qiroxi, ang kanyang mukha ay walang pakialam, hindi niya gusto si Yehan, kaya paano niya siya tutulungan? Tatlong uri ng kapangyarihan ang nagsasama-sama sa isa, ikaw ay talagang lalong nagiging nakakagulat, hindi ka takataka kung bakit ka naglakas loob na maging mapagmataas, na may ganoong talento, ngunit mayroon kang ilang mapagmataas na puhunan. Ang mga mata ni Yeti Yanwang na sumusubaybay ay sa wakas ay unti-unting nagpakita ng kaunting hangarin sa pakikipaglaban, si Yehan sa sandaling ito ay nagparamdam sa kanya ng pagnanais na makipaglaban. Kanina, gusto niya lang patayin si Yehan, ngunit ngayon, mas gusto niyang makipaglaban kay Yehan. Ginoo ko, ang taong ito ay isang mabigat na kalaban, sa palagay ko, hindi ka maaaring manatili. Sabi ng mapuputing mukha na iskolar ng angkan ng Kang sa itaas ng kawalan na malayo. Nakarinig nito, ang babaeng Kang ay mukhang walang pakialam at nagsabi, dahil kinikilala ko siya bilang isang kalaban, hindi ako matatakot sa kanyang paglaki. Nakita ito, ang mga mata ng mapuputing mukha na iskolar ay kumislap ng maliwanag. Bilang isang figure na nagpapayo at strategist, lagi niyang inaasahan na pigilan ang panganib sa simula pa lamang. Sa sandaling ito, ang libu-libong mga titig sa mundo ay tumitig sa binata sa itaas ng kawalan. Ang kabilang panig ay nagtalo sa tatlong masasamang henyo sa listahan ng mga hari sa langit ng isa-isa. Napatunayan na niya sa mundo ang kanyang takot at kay-abangan gamit ang kanyang lakas. Ito ay mula sa kanyang nakakatakot na lakas. Sa listahan ng mga hari sa langit, ang lahat ng mga henyo ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Chan Wangbang, ito ba ang lakas? Bigla, na may nakakatakot at malamig na tinig, ay nagmula sa bibig ng binata sa itaas ng kawalan, na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang listahan ng hari ay nagbigay ng hamon. Susunod, sino sa inyo ang gustong subukan muli? Walang pakialam na sabi ni Yeti Yanwang, gusto niya talagang makita kung gaano kalakas si Yehan sa harap ng lahat ng mga master sa listahan ng mga hari sa langit. Ayaw kong samantalahin ang panganib ng ibang tao. Tinitingnan ng mga mata ng ibang tao na tumitingin, huminga ng malalim si Shang Moxie. Kung ganoon, ako na ang susunod. Ang mapagmataas na taong ito ay palaging kailangang mabaigo upang wakasan ang digmaang ito. Bigla, isang binata ang lumabas, ang taong ito, na nasa ika-10 ranggo sa listahan ng mga hari, si Lin Lang. Lin Lang, sa tingin ko gagawin ko na. Sa susunod na sandali, si Jun Wuyo, na nasa ika-8 ranggo sa listahan ng mga hari sa langit, ay biglang lumitaw sa harap ni Lin Lang, hindi ko kayang matalo pa ng isa pang laro.
Nakita ito, sa itaas ng kawalan, mayroong isang malamig na ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan, at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas hanggang sa langit ng ilang beses, at nagsabi, bakit pa tayo lalaban, dahil gusto ninyong lahat na lumitaw, sabay-sabay na tayong pumunta, ngayon, kami ni Yehan ay naparito upang matuto, gaano kakilabot kung ang dalawang makapangyarihang henyo sa listahan ng mga hari sa langit ay magtutulungan. Sa isang salita, ang mga tao sa buong mundo ay muling nagulat, at hinamon nila ang dalawang masasamang henyo sa listahan ng mga hari sa langit na isa laban sa dalawa. Nababaliw na ba ang taong ito? Gusto niya talagang gamitin ang kanyang sariling lakas upang talunin ang kapangyarihan ng pinagsamang puwersa ng dalawang hari sa langit. Nanginginig ang puso ng lahat sa mundo, ay muling pumasok sa isipan ng lahat. Ang binatang ito ay ginagawa na ito sa sandaling ito, ngunit isa laban sa dalawa, nakaharap niya ang dalawang halimaw sa listahan ng mga hari sa langit. Magtatagumpay kaya siya? Kay abangan, ang dalawa sa atin ay magtutulungan, ngayon ay walang alinlangang mamamatay ka, hindi pa nga, karapat-dapat ka bang hamanin kaming magkasama. Malamig ang mga mata ni Lin Lang, at isang pahiwatig ng pagkapuot ang sumilay sa mga mata ni Jun Woo. Hehe. Dahil mayroon siyang lakas ng loob, bakit hindi natin siya hayaang maging totoo? Malamig na tumawa si Haring Yetian, isa laban sa dalawa, at siya ay isang makapangyarihang henyo sa listahan ng dalawang dakilang hari. Malalabas kaya ang lahat ng kapangyarihan ng binata? Ang mga salita ni Yetian Wang ay nagparamdam kay Lin Lang at Jun Woo na mas makapangyarihan ang dalawang hari sa langit. Sila ay mga super evildor sa listahan ng mga hari sa langit, at sila ay sikat sa timog na kaharian ng Diyos. Kailangan nilang magtulungan upang harapin ito. Ang ganyang sitwasyon ay nagpahirap sa kanila na tanggapin, kahit na ang dalawa sa kanila ay magtutulungan upang talunin si Yehan, ano naman? Ano kung pinatay nila si Yehan? Ang mundo ay palaging nakakaalam lamang na ito ay ang pinagsamang pagsisikap ng dalawang makapangyarihang henyo sa listahan ng mga hari sa langit ang nagtalo sa isang binata na nasa rurok ng kanyang huling yugto. Sa mundo, ang mga nakakagulat na titig ay tumitig kay Yehan at kay Lin Lang at Jun Woo na tumayo. Ang tatsulok na sitwasyon ay nagparamdam sa lahat sa mundong ito na magkakaroon ng isang malaking labanan sa susunod. Isang mas nakakagulat na paligsahan. Sa huling resulta, ang binata ba ay patuloy na pinapanatili ang kanyang walang talong record at muling nilalamang ang dalawang henyo sa listahan ng mga hari sa langit. O dahil ba sa pinagsamang pagsisikap ng mga henyo ng dalawang hari sa langit na ang kabilang panig ay huminto doon? Bahagyang inaabangan ito ng lahat. Siyempre, kung si Yehan ay hindi nagpakita ng gayong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban sa mundo, walang sino man ang mag-aabang sa resulta ng paligsahang ito. Ang binatang ito ay hindi simple. Mukhang mapagmata siya at walang sino man sa kanyang mga mata. Sa katunayan, sa ilalim ng kanyang kaiabangan, mayroon siyang nakakagulat na kapangyarihan. Kahit na siya ay matalo ngayon, sapat na ito upang gawing humahanga sa kanya ang maraming mga henyo. Ang tunay na tao na si Julie ay may kalmadong mukha, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag, at ang kanyang limang daliri ay patuloy na gumuguhit ng isang bagay, na para bang siya ay nag-iisip, isang mahiwagang puwersa ang inilalabas mula sa kanyang katawan. Kabanata 1943. Amataba, ang mabuti at masama ay isang pag-iisip lamang, at gayon din ang mabuti at masama. Ang taong ito ay mabuti rin at masama, at kakaiba ang kanyang kapalaran. Umaasa akong mabuhay ngayon at magkaroon ng puso na makinabang sa lahi ng tao. Huwag mabulag sa puot. Pagsasalikop ng kanyang mga palad, tiningnan ng Buddha si Yehan, na puno ng nakakatakot na puot na sumasalpok sa kanyang buong katawan, at patuloy siyang nagdarasal. Nakarinig ng mga salita ng dalawang dakilang banal na hari, sina Kasyapa Buddha at Julie Dawista, ang mga nakapaligid na makapangyarihan ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatitig pa rin sa binata sa itaas ng kawalan. Kuwit-kuwit, bakit, hindi ba kayo magtutulungan at hindi naglakas loob na lumaban? Sa kawalan, ang mga mata ni Yehan na puno ng puot ay nakatuon kay Lin Lang at Jun Woo, hinahamon sila, natural na hindi siya mapagmataas. Hanggang ngayon, kahit na natalo niya sina Haring Fentian ng isa-isa ang tatlong hari sa langit, si Haring Ajio, at si Haring Feng, ay masasamang henyo. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay wala sa lakas na hayaan siyang gawin ang kanyang makakaya. Dahil gusto ni Yehan na labanan ang grupong ito ng mga henyo sa listahan ng mga hari sa langit, kailangang makipaglaban si Yehan ng isang masayang labanan, upang ang grupong ito ng mga mataas na ranggo na henyo ay makatingala. Sundan siya.
Dahil gusto mong humingi ng kamatayan, ang dalawa sa atin ay tutulong lamang sa iyo, kaya hayaan ang dalawa sa atin na ipadala ka sa impyerno upang maging mapagmataas. Malamig na umungol si Lin Lang, ang gumugulong na pakikipaglaban at pagpatay na intensyon ay nagsama-sama, ang inilabas na kapangyarihan ay nagparamdam sa maraming mga henyo sa mundong ito na sumuko. Agad, si Junwoo ay humakbang, at ang nakakatakot na kapangyarihan sa paligid niya ay sumigaw, agad na tinakpan si Yehan. Ipadala ako sa impyerno, kayo lang dalawa, karapat-dapat ba kayo? Bigla, si Yehan ang nanguna, ang nakakatakot na demonic energy ay umungal sa kanyang katawan, ang nakakatakot na heavenly demon fist ay umalog sa langit, at ang buong langit ay nanginginig ng malakas na parabang sa sandaling ito ang mundo ay sisirain ng kamao ni Yehan. Gamit ang kapangyarihan ng suntok na iyon, dumiretso siya kay Junwoo na pinakamalapit sa kanya, si Jun Tianwang na nasa ikawalong ranggo sa listahan ng mga hari sa langit. Walang hanggang banal na palad, walang hanggang dagat. Bigla, nakita ko ang mga kamay ni Jun Tianwang na nanginginig ng magkasama, ang mga nakakagulat na pag-agos ng kapangyarihan ay nagsama-sama sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sinampal niya, ang nakakatakot na kapangyarihan ay naging isang malaking kamay mula sa langit, na nagwawali sa mundo, na parang isang ilog na umaagos tumaas tayo at sirain ang lahat sa harap natin. Boom! Ang nakakatakot na kamao ay nagbanggaan ng ligaw sa malaking kamay sa kawalan. Sa ilalim ng pagkabigla ng dalawang puwersang ito, ang kawalan ay nanginginig ng mabaliw, at mayroong isang malakas na hangin sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, sa ilalim ng galaw na iyon, ang katawan ni Junwoo sa kawalan ay biglang nanginginig, ang kanyang mga mata ay nagsama, at umatras siya sa kawalan, mas malakas kaysa sa kanya, hindi pa rin mapipigilan ang kapangyarihan ni Yehan. Siyempre, bilang ang ikawalong ranggo na perverted genius sa listahan ng mga hari sa langit, ang lakas ni Junwoo ay mas malakas kaysa kay Lin Ajio at Peng Wushang, kahit na umatras siya, hindi siya nasaktan. Mamatay! Sa susunod na sandali, nang mataboy ni Yehan si Junwoo gamit ang isang galaw, ang pag-atake ni Lin Lang ay dumating din, at lumitaw sa harap ni Yehan na parang kidlat. Ito ay isang espada na may malamig na liwanag na parang isang paalala para sa buhay. Si Yehan, nakakatapos lang mataboy si Junwoo, ay wala pang oras upang tumugon. Tawa. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay humiwa patungo sa dibdib ni Yehan. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, kahit na ginamit ni Yehan ang nakakatakot na teknik ng paggalaw ng pagtakbo sa libu-libong milya, hindi pa rin niya maiiwasan ang nakakatakot na espada ni Lin Lang, na nagparamdam sa kanya sa dibdib. Mayroong isang kakilakilabot na marka ng espada na iginuhit ng espada ni Lin Lang, at ang dugo ay umagos mula rito, na tumutulos sa langit. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa mga mata ng langit at lupa na mas maingat na manood. Ngayon, nakaharap ang mga perverted na henyo sa dalawang listahan ng hari na isa laban sa dalawa, ang binata na may napakalaking lakas ng pakikipaglaban ay nasugatan na, at ito rin ang kanyang hinarap. Sa unang pagkakataon sa labanan laban sa henyo ng listahan ng hari, natikman ko ang pakiramdam ng pagkasugat. Phew! Isa laban sa dalawa, ang batang ito ay medyo masyadong malaki pa rin. Si Jun Tianwang at Lin Lang Tianwang ay nagtulungan, ang uri ng lakas ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay walang kapantay at natitirang, ngunit kung gusto niyang talunin ang dalawang hari sa langit, natatakot akong magiging napakahirap. Maliban na lang kung ang anak na ito ay may malalakas na paraan, kung hindi, magiging mahirap talagang manalo. Paano ito posible? Ngayon, ang kanyang lakas ay lubhang nakakagulat na. Kung mayroon pa ring malalakas na paraan. Ang mga nakapaligid na makapangyarihan ay tumitig sa kawalan, ang kanilang mga titig ay bahagyang seryoso. Ngayon, dalawa laban sa isa, ang dalawang panig ay patuloy na nakatitig ng mahigpit sa isa't isa, ang binata ay nasugatan na, mayroon pa ba siyang lakas upang makabawi? Mukhang ang iyong lakas ay wala ng iba pa. Ang sulok ng bibig ni Tianwang ay may kaunting lamig, ang kapangyarihan ng pinagsamang puwersa ng dalawang dakilang hari ay sa wakas ay nagparamdam sa kabilang panig na hindi makatiis. Nakatatandang kataas-taasan, natatakot na magiging napakahirap para kay Yehan na talunin ang dalawang ito. Nagtinginan ng mga henyo ng angkan ng Qin, at ang lakas ni Yehan ay talagang nagulat sa kanila ng malalim. Ngayon, tatlong halimaw sa listahan ng mga hari sa langit ay natalo na niya ng isa-isa. Gayunpaman, maaaring hindi mabuhay ni Yehan ang eksena na ito. Nakarinig nito, ang semi-sagradong malakas na tao ng angkan ng Qin ay mukhang seryoso, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap. Ngayon, sa tingin mo ba ang dalawa sa atin ay karapat-dapat na ipadala ka sa impyerno?
Sa kawalan, tiningnan ni Lin Lang si Yehan ng malamig na mga mata, ang kanyang espada ay patuloy na tumutulo ng dugo, ito ay dugo ni Yehan. Kabanata 1944. Hindi naman. Ang marahas na aura sa mga mata ni Yehan ay nanatili, isa laban sa dalawa, kung hindi siya gagamit ng mas malalakas na paraan, magiging napakahirap talunin ang dalawang ito. Hindi naman. Ang dalawang salitang ito ay nagulat sa mga mata ng mga tao sa buong mundo. Maaari kayang ang nasugatang binata ay talagang nagtatago ng ilang malalakas na paraan. Lahat ng malalakas na tao ay tumitig sa nasugatang binata, ang kanilang mga mata ay kumikislap. Kung maaari silang patuloy na tumaas ng mabilis sa ilalim ng gayong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban, kung gayon ang potensyal at talento ng binatang ito ay talagang hindi mahuhulaan. Kay abangan, hayaan ang dalawa sa atin na ipadala ka sa impyerno at ipagpatuloy ang iyong kay-abangan. Malamig ang mga mata ni Lin Lang, at humakbang siya ulit gamit ang kanyang espada. Matibay ang paniniwala niya na kung kaya niyang saktan si Yehan, kaya niyang patayin si Yehan. Sa palad ni Jun Woo, ang makapal na kapangyarihan ng palad ay muling sumugod. Gayunpaman, matapos ang isang paghaharap kay Yehan kanina, naramdaman na niya ang nakakatakot na kapangyarihan sa katawan ni Yehan. Hindi siya magiging kasing lakas ni Lin Lang. Sa pangkalahatan, kung minamaliit mo si Yehan at ang kabilang panig, kung nagkakamali ka ng kaunti, maaari kang magbayad ng napakabigat na presyo. Sa itaas ng kawalan, ang mga aura ng dalawang makapangyarihang henyo ay nakakatakot, at sabay silang lumapit kay Yehan. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa mga tao sa mundo na maingat na manood. Ang susunod na paghaharap ay tiyak na magpapasya sa kinalabasan, ngunit sa ang panig babagsak ang balanse ng tagumpay. Walang sino man ang makapagsasabi ng sigurado ngayon. Humugat ng malalim na hininga si Yehan, ang kanyang mga mata ay nalukuban ng puot, at ang kapangyarihan ng buhay sa kanyang katawan ay umikot, na nagparamdam sa sugat sa kanyang dibdib na gumaling agad, at ang sugat na dumudugo ay unti-unting sumara. Nagtulungan sina Jun Woo at Lin Lang, at si Yehan, na nasa normal na estado, ay talagang hindi kapantay ng 2 taong ito. Dapat mong malaman na ang mga ito ay 2 Evildor sa listahan ng mga hari sa langit, at ang kanilang lakas ay umabot na sa antas ng kataas-taasan. Si Yehan ang nakaharap sa 2 kataas-taasang master gamit ang kanyang rurok na lakas sa huling yugto ng dakilang rango. Gayunpaman, si Yehan na nasa normal na estado ay hindi ang kanilang kalaban, ngunit si Yehan ay mayroon pa ring abnormal na panig. Siyam na pagbabagong anyo ng mga Diyos na nagpaparusa, ito ang pinakamalakas na trump card ni Yehan sa kasalukuyan. Kapag ang avatar at ang pangunahing katawan ay magkasama sa labanan, ano pa kung haharapin nila ang 2 dakilang master? Hindi pa rin natatakot si Yehan. Digmaan. Isang nakakatakot na tinig ang lumabas mula sa mga bibig ni Jun Woo at Lin Lang ng sabay, at sa susunod na sandali, ang madilim na ulap na aura ng dalawa sa kanila ay binalot si Yehan. Ang malaking halimaw at henyo ay nasa lahat ng dako. Lumabas. Sa itaas ng kawalan, sumigaw ng malakas si Yehan, inalog ang mahabang espada sa kanyang kamay, at ang umaalon na enerhiya ng espada ay sumitsit, na nagpapalit sa mundo sa likuran niya sa isang mundo na puno ng enerhiya ng espada. Bigla, matapos mahulog ang tinig ni Yehan, isang figure ang biglang lumitaw sa tabi niya. Lumitaw siya ng walang babala, kahit na ang mga makapangyarihang tao sa mundong ito ay hindi ito napansin ng maaga. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay nagulat, at lahat sila ay tumitig sa figurang lumitaw sa tabi ni Yehan. Ang ibang tao ay may suot na mahabang itim na Amerikana, at ang kanyang mga mata ay kasing kalmado ng isang pool ng nakatayong tubig, walang anumang alon. Gayunpaman, siya at si Yehan ay hindi inaasahang magkamukha sila, at maging ang sirang braso ay walang pagkakaiba. Ano ang nangyari? Lumitaw ulit si Yehan. Hindi, ito ay isang clone, hindi isang phantom, ngunit isang tunay na clone. Ang ilang malalakas na tao ay may matatalas na mata. Sa sandaling lumitaw ang avatar ni Yehan, nakita na nila ang mga palatandaan. Ang pisikal na avatar, ang lakas ng pakikipaglaban ng binatang iyon ay walang kapantay. Sa sandaling ito, ang lakas ng avatar na ito ay hindi magiging mas masama. Pisikal na avatar, ito ba ay isang uri ng nakakatakot na martial arts? Gaano kalakas ang avatar na ito? Maraming tao ang nagulat. Hindi katakataka na ang binata ay tumangging sumuko ng madali. Sa labanan, kung ang avatar ay sobrang makapangyarihan, sina Jun Woo at Lin Lang ay maaaring hindi makasamantala. Kakaiba, ang batang ito ay talagang mahirap hanapin. Ang paglitaw ng clone na ito ay tiyak na magtataas ng kanyang lakas sa isang mas mataas na antas.
Nagulat na sabi ni Julie. Avatar Martial Arts. Ang mga sulok ng mga mata ni Ye Tianwang ay unti-unting lumiit na naglalabas ng isang mapanganib na senyales. Ang eksena na ito ay nagulat sa kanya. Si Yehan ay makapagpapalabas pa rin ng kanyang malakas na lakas sa ilalim ng kooperasyon ng dalawang halimaw sa listahan ng mga hari sa langit, lumabas. Sa mundong ito, si Wan Qiroxi lamang ang nakakaalam ng Avatar Martial Arts ni Yehan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni na Jun Woo at Lin Lang ay nakatitig din. Kabanata 1945. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yehan ay gumalaw na. Patayin. Ang nakakatakot na tunog ng pagpatay ay puno ng langit, at ang galit na tinig, na parang Diyos ng kamatayan, ay sumalpok gamit ang nakakatakot na kapangyarihan ng tunog, na nagdulot ng biglaang pagbabago sa mga mata ng dalawang halimaw, sina De Jun Woo at Lin Lang. Sa sandaling ito, ang dalawang figurang dumating na pumapatay ng sabay ay nagparamdam sa kanila ng hininga ng banta na dumarating. Ang avatar at ang pangunahing katawan ay ipinadala ng sabay, na may mabangis na aura, ang gintong kapangyarihan ay kumalat sa katawan ng avatar, at direktang sinalubong si Lin Lang, at ang gintong kapangyarihan ay naging isang nakakatakot na gintong higanteng espada, na umiindayog pababa. Si Yehan ay dumating na sa harap ni Jun Woo sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay may walang katapusang intensyon ng espada, ang umaalon na intensyon ng espada ay naging kataas-taasang kapangyarihan ng espada, ang mga puting kabayo ay parang ulan ng mga espada, na sumabog sa buong langit, ang buong mundo, puno ng pamimilit ng espada. Ikalimang antas na intensyon ng espada. Naramdaman ng walang katapusang pamimilit ng intensyon ng espada, ang nakapaligid na mundo ay may isang tinig ng pagkagulat, ang binatang iyon na nasa rurok lamang ng huling yugto ng dakilang karangalan, ay naunawaan na ang ikalimang antas na intensyon ng espada. Ang ganitong uri ng walang kapantay na talento ay maaaring tawaging isang halimaw ang Evildor sa pelikula. Ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay inilabas, at ang walang katapusang mga kabayo ay sumabog at pumatay sa buong langit. Sa sandaling ito, si Jun Woo ay nalibot sa ulan ng mga espada. Bihai Chao Sheng. Nalilibutan ng nakakatakot na ulan ng espada, ang palad ni Jun Woo ay parang selyo ng Buddha, na sumabog sa buong langit, ang mga malalaking kamay ay palm unit sa kawalan, umaatake at sumisira sa langit na puno ng ulan ng espada, mga agos ng walang katapusang kapangyarihan sa buong mundo. Sa kabilang banda, si Lin Lang ay ganap na napigilan ng avatar sa sandaling ito, kahit na siya ay isang Evildor sa listahan ng mga hari sa langit, hindi niya mapipigilan ang kapangyarihan ng avatar ni Yehan. Ang kakilakilabot na mahiwagang kapangyarihan ay sumugod mula sa katawan ng clone, at agad, ang kapangyarihan na ito ay naging isang mahiwagang baril, na tumutusok at pumapatay ng mabaliw, na sumusulong ng walang takot. Wasakin. Sumigaw ng malakas ang avatar, ang mahiwagang baril na iyon ay direktang dumaan sa ibabang tiyan ni Lin Lang sa isang nakakagulat na bilis, na nagdulot sa kalaban na lumipad pabaliktad sa langit na parang saranggola na may sirang tali, na may isang mabagal na ekspresyon. Nakita ito, ang mga mata ni Jun Woo ay nagyelo. Ikaw naman. Sa kawalan, si Yehan ay naglakad-lakad, ang nakakatakot na kapangyarihan ng yelo ay agad na nagyelo sa nakapaligid na mundo, na ikinulong si Jun Woo sa kawalan. Ay Soul Feast. Bigla, ang kamao ni Yehan ay tumago sa kawalan gamit ang nakakatakot na kapangyarihan ng yelo, at si Jun Woo, na ikinulong sa kawalan, ay nakalaya lamang mula sa pagkabilanggo na ito, at ang kamao ni Yehan ay nakarating na sa kanya. Boom! Sa isang suntok, ang mundo ay nagkagulo. Sa sandaling ito, ang katawan ni Jun Woo ay tila sumabog ng suntok na ito. Ang kanyang katawan ay naging isang iskultura ng yelo, na malakas na nabagsak sa lupa, at agad na nawala ng malay, tapos na. Sa itaas ng kawalan, ang dalawang henyo sa listahan ng mga hari sa langit ay nagdusa ng kakilakilabot na mga sugat ng isa-isa. Kung si Jun Woo man o si Lin Lang, pareho silang malubhang na sugatan sa ilalim ng kombinasyon ni na Yehan at ng avatar, at hindi na sila makalaban pa. Bago iyon, sina Jun Woo at Lin Lang ay halos mapigilan si Yehan nang hindi ginagamit ni Yehan ang kanyang avatar martial arts. Hindi makakakuha ng anumang bentahe. Dalawa laban sa dalawa, sina Jun Woo at Lin Lang ay nakalaan na matalo ni Yehan. Tinitingnan ng nakapipinsalang pagkatalo ng dalawang halimaw sa listahan ng mga hari sa langit sa sandaling ito, ang nakakagulat na aura sa buong mundo ay nagtitipon at kumakalat, at ang mga mata ay puno ng takot. Kahit na matapos magawa ni Yehan ang siyam na pagbabagong anyo ng pagpaparusa sa mga Diyos, ang avatar at ang pangunahing katawan ay humarap kina Jun Woo at Lin Lang ng magkasama, malabo na nahulaan ng lahat na sina Jun Woo at Lin Lin ay matatalo ng masama.
Gayunpaman, ang paghula at ang pagtingin, ang uri ng pagkagulat ay ganap na hindi maihahambing, ang pagkatalo kina Jun Woo at Lin Lang, iyon ay ang pagkatalo sa dalawang dakilang sakuna, at ito ay isang pinagsamang sitwasyon pa rin, ngunit ang taong nakatalo sa kanila, ngunit nasa rurok pa rin ang huling yugto ng dakilang master. Ang buong mundo, habang nagulat, ay tahimik din. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay medyo tahimik. Kahit na libu-libong tao ang nagtipon sa nakapaligid na mundo, walang kahit kaunting tunog na lumalabas. Kabanata 1946. Fen Tianwang, Ajiu Tianwang, Feng Tianwang, Jun Tianwang, Linlang Tianwang. Sa sandaling ito, ang limang masasamang henyo sa listahan ng mga hari sa langit ay natalo lahat ng binata ng isa-isa. Nagparamdam ito ng panginginig sa listahan ng mga hari sa langit. Ang binatang iyon ay hindi lamang nagsasalita, ngunit talagang ginawa ito. Sa isang araw, natalo niya ang nangungunang limang halimaw na henyo sa listahan ng mga hari sa langit. Kapag kumalat ang balitang ito, ang buong timog na teritoryo ng Diyos ay magiging isang sensasyon. Sa panahong iyon, ang buong lupain ng lahi ng tao ay malamang na malalaman na sa panahong ito, isang halimaw sa mga halimaw ang lumitaw, at siya ay magiging sikat sa isang labanan, at malalaman ito ng mundo. Siyempre, kahit na ganoon, kinakailangan ng binatang ito na may walang kapantay na lakas ng pakikipaglaban na mabuhay ngayon upang tamasahin ang kataas-taasang kaluwalhatian na ito. Ha! Sa wakas ay alam ko na kung bakit pinili pa man ng patriarka na tumayo sa likuran niya. Humugat ng malalim na hininga ang henyo ng angkan ng Qin. Alam ko, kaya ko ginawa ang pagpipiliang ito. Ginoo, kung tutulungan siya ng angkan ng Xin sa pagkakataong ito at hahayaan siyang mabuhay, ano sa palagay mo ang magiging epekto nito sa angkan ng Xin? Sa sandaling ito, tiningnan ni Yan Yulan si Wan Qiruoxi, ang magpares na guro at alagad ay nagtinginan. Ang titig ni Yan Yulan ay napakamatatag na si Wan Qiruoxi ay malamig na umungol at nanatiling tahimik. Ang mga mata ng Panginoon ng banal na palasyo ay kumislap, ang binatang naglaro ng ligaw sa kanyang fairyland ngayon ay talagang napakalakas, kung maaari niyang makuha siya, bakit mag-aalala tungkol sa kanyang kapangyarihan? Sa kabaligtaran, kung ito ay isang kaaway, ang hinaharap ay magiging isang kakila-kilabot na bagay. Sa sandaling ito, ang Panginoon ng banal na palasyo ay bahagyang nag-aalinlangan sa kanyang puso, na nagparamdam sa mga tao kung ano ang iniisip niya. Tumingin siya sa posisyon ni Ye Qing. Sa sandaling ito, maging si Ye Qing ay nagulat din. Isang napakalakas na binata, kilala ba talaga nila ang isa't isa? Ang anak na ito ay immortal ngayon, at walang hanggan ang hinaharap. Bahagyang bumantong hininga si Julie Dawista, ang talento ni Yehan ay nagparamdam sa kanya ng tukso, ngunit ngayon, si Yehan ay paulit-ulit na nakasakit kina Yao Qi at Chen Kun 12 Palaces. Amitabha, nagsalikop si Kasyapa ng kanyang mga palad na may mahabagi na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang batang ito ay talagang isang Diyos. Hindi ko lang alam kung ang kapangyarihan sa kamay ay ang kanyang ultimate power. Ang sulok ng mga mata ng banal na hari ng angkan ng Yi ay umikot. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam muli sa mga puso ng mga makapangyarihan sa paligid niya na manginig. Pagkagulat kung mayroon pang nakatago. Anong uri ng kakila-kilabot iyon? Gamit ang kaisipang ito, ang mga titig ng mga makapangyarihang tao ay tumitig muli kay Yehan. Mayroon pa bang kapangyarihan ang binatang iyon upang sorpresahin ang mga tao? Sa kawalan, ang avatar at pangunahing katawan ni Yehan ay tumingin pababa sa nakapaligid na mundo ng magkasama. Sa sandaling ito, si Yehan ay sa wakas ay hindi na kailangang maliitin ng mga henyo ng kanyang henerasyon. Ito ang kanyang labanan upang patunayan sa mundo na siya si Yehan. Kung lalaban ka, magiging nakakagulat ito sa mundo. Kamatayan, ngunit masigla rin. Susunod, sino ang lalaban? Isang makapal at pag-alit na tinig ang lumabas sa bibig ni Yehan sa sandaling ito. Natalo sina Jun Woo at Lin Lang. Tapos na ba? Hindi. Kahit papaano, bago yumuko ang hari ng gabi, ang digmaan na pag-aari ni Yehan ay hindi pa tapos. Dito, 8 masasamang henyo ang nagtipon sa listahan ng mga hari sa langit, at 5 sa kanila ang natalo ni Yehan. Bukod kay Haring Shang Moxie, naroon din sina Haring Abi at Haring Ye. Nakarinig nito, ang mga mata ng nakapaligid na mundo ay nasa Haring Abi, maglalaro ba ang taong ito na nagsasabing mula sa impyerno? Haring Abi sa langit, gusto mo bang makipaglaro sa kanya? Tiningnan ni Ye Tianwang si Yehan ng matatalas na mata, at pagkatapos ay tumitig siya kay Haring Abi sa langit. Sa katunayan, nawala na ako ng sapat na mukha ngayon, sina Haring Abi lamang at siya ang makakapagtapos sa digmaang ito.
Nakarinig nito, si Haring Abi sa langit ay mukhang walang pakialam, at nagsabi, ano sa tingin mo ang ginagawa ko tungkol sa bagay na pag-aari ng iyong lungsod ng Yego? Kahit na, gusto ko ring labanan siya, ngunit hindi ko kailanman sasamantalahin ang panganib ng iba. Kung mabuhay siya ngayon, sa hinaharap, hamanin ko siya mismo. Si Haring Abi ay hindi gumalaw, nakita ito, lahat ay tumingin muli kay Haring Ye. Napakahusay, tila sa akin ang magtatapos sa kanyang negosyo. Isang kislap ng walang kapantay na kay-abangan ang sumilay sa mga nakangising mata ni Ye Tianwang. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumabas siya na may mga kamay sa kanyang likuran, umakyat siya ng pahakbang sa kawalan, na parang naglalakad sa mga baitang. Okay, hindi ko naisip na hayaang mamatay ka sa mga kamay ng iba. Sa kasalang ito, kung darating ka upang magkagulo, natural na dapat akong pumunta at patayin ka. Sa ilalim ng titig ng lahat, si Haring Ye Tian ay diretsyong naglakad sa kawalan sa harap ni Ye Han. Isang makapangyarihang aura ang kumalat mula sa kanyang katawan, at ang karangalan ng hari ay bumaba na parang emperador. Sa sandaling ito, si Ye Han ay tila nakaharap, tama iyon, hindi si Ye Tianwang, ngunit isang emperador na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng ibang tao. Ha! Si Ye Tianwang ay pipili na gawin ito mismo. Bilang si Ye Tianwang, na nasa ikalawang ranggo sa listahan ng mga hari sa langit, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay lubhang nakakatakot din, at sa sandaling ito, siya ay nasa rurok na ng kataas-taasang Panginoon ng sakuna. Sa listahan ng mga hari sa langit, ang tanging taong halos mapigilan si Ye Tianwang ay si Li Zhengdao, ang unang hari sa langit. Ngayon na siya ay naglalaro mismo, nagtataka ako kung si Ye Han ay makakapagpanatili pa rin ng alamat ng pagiging walang talo. Mahirap sabihin. Natatakot akong kinakailangan ang dalawa sa kanila na makipaglaban upang mahulaan ang isa o dalawang bagay. Gayunpaman, ang posibilidad ng pagkatalo ni Ye Tianwang ay napakababa. Sa sandaling ito, tiningnan ni Ye Han si Ye Tianwang na nakatayo sa tapat niya na may mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay walang pakialam sa mga karaniwang tao, isang malamig na ngiti ang unti-unting sumibol sa sulok ng kanyang bibig, at nagsabi, sa wakas ay lumabas ka na mismo, sinabi mong basura ako, kung gayon, ipaalam ko sa iyo na, nakaharap sa aking basura, marahil, hindi ka man lang kasing ganda ng basura. Kabanata 1947. Marahil, hindi ka man lang kasing ganda ng basura. Ang pangungusap na ito ay nagparamdam ng bahagyang panginginig sa puso ng maraming tao. Ang taong ito ay patuloy na pinapanatili ang kanyang kayabangan at kapalaluan hanggang sa huli. Ang pangungusap na ito sa sandaling ito ay ganap na malakas na sinampal si Ye Tianwang nang walang awa. Kanina, nang unang magkita ang dalawa, sinabi ni Haring Ye Tian na si Ye Han ay basura, at si Haring Fen Tian ang dumating upang linisin ang basura. Gayunpaman, ang kabilang panig ay paulit-ulit na gumamit ng malakas na lakas upang patunayan sa iba kung ang kanya ay basura o isang limitadong produkto. Ang sagot ay halata. Ang pinakamagandang sagot ay ang mga Evildor sa listahan ng 5 hari sa langit ay natalo sa mga kamay ng bawat isa ng isa-isa. Hayop! Sa itaas ng langit, ang mga makapangyarihan ng 12 bulwagan ng langit at kun ay nagalit, at ang nakakatakot na aura ng pamimilit ay kumalat sa langit. Si Haring Ye Tian ay nasa labas, na kumakatawan sa 12 bulwagan ng langit at kun. Sa sandaling ito, kung si Haring Ye Tian ay hindi man lang kasing ganda ng basura, kung gayon, ano ang kanilang 12 bulwagan ng langit at kun? Mga taong gumagawa ng basura. Walang problema. Si Ye Tianwang ay tumayo sa kawalan na may mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay sumabog ng banal na liwanag, ngunit, malabo, naramdaman niya ang isang intensyon ng pagpatay na unti-unting inilabas mula sa katawan ng kabilang panig. Ang mga salita ni Ye Han, walang alinlangang nagparamdam ng galit sa binatang ito na naghaharing mundo. Ang paunang hula ng isang nalalapit na pagsabog ay nagparamdam sa mga tao ng kalungkutan. Ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa katawan ni Ye Tianwang ay nagparamdam sa hangin na halos mabulunan. Ang basura ay palaging basura, gaano man ito kasening at nakasisilaw, ituturing ko pa rin siyang basura. Bigla, ang kumakalat na kapangyarihan mula sa kamay ni Ye Tianwang ay nagtipon sa isang banal na espada. Ang espada ay makakabasag sa langit at sisire sa mundo. Sa huli, malalaman natin kung sino ang basura, lumaban. Isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ye Han, na parang isang ligaw na hayop na handang magalit at lamunin ang mga tao, at ang walang katapusang lakas ng pakikipaglaban ay sumabog din ng mabaliw sa sandaling ito. Sa isang iglap, ang mundong ito ay naging isang mundo na nalilibutan ng digmaan. Ang dalawang nakakatakot na Evildors na ito ay magsisimula na ng isang nakakatakot na paghaharap.
Hayaan mo lang akong tapusin ang buhay mong basura. Ang nakakatakot na espada ay umiindayog at ang kapangyarihan sa kawalan ay umaalon na parang mga alon ng tubig. Ang bilis ay humiwa patungo sa baywang ni Yehan, na parang sa ilalim ng espadang ito, si Yehan ay mawawala ng buhay at babalik sa impyerno. Ang espadang ito ay hindi iniindayog ni Ye Tianwang, kundi ng isang emperador, at ang emperador ay may hawak ng espada, na natural na nagdadala ng presyon ng emperador. Ito ang Emperor Sword Intent ni Ye Tianwang. May alingaw na ang Emperor Sword Intent ni Ye Tianwang ay umabot na sa nakakatakot na antas ng ika-6 na antas na intensyon ng espada. Naramdaman ng imperial na pamimilit na dala ng espada ni Ye Tianwang, ang mga mata ng mga tao sa mundo ay bahagyang nakatuon, ang intensyon ng espada ng emperador ay ang pag-iral na maaaring magparamdam sa intensyon ng espada ni Wan Dao na Yumuko, at ang ibang mga intensyon ng espada ay ganap na mauunawaan ang intensyon ng espada ng emperador. Ang pagiging pinipigilan, kahit na ang karaniwang ikapitong antas na intensyon ng espada ay mahirap mapantayan ang ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador ni Haring Overnight. Buzz. Sa sandaling ito, ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan sa katawan ni Yehan ay nagkagulo, na nagtitipon sa isang puting liwanag ng espada. Agad, hinawakan ni Yehan ang espada gamit ang dalawang kamay, at si Muran ay humiwa patungo sa kawalan sa harap niya. Ang espadang ito ay tila sisire sa mundo. Para itong paghihiwalay sa kanila. Ang ika-5 antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan, na nakaharap sa ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador. Sa susunod na sandali, isang liwanag ng espada na maaaring bulag ang mga mata ng mundo ay sumabog ng mabaliw. Ang pagbanggaan ng dalawang intensyon ng espadang ito ay nagparamdam sa mundong ito na tila sisubog, at nasa proseso ng pagkasira. Ang nakakatakot na banggaan na ito ay nagdulot ng mabaliw na pag-atres ng katawan ni Yehan sa kawalan. Ang kanyang ika-5 antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay ganap na napigilan ng ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador ni Ye Tianwang, at wala man lang siyang lakas na lumaban. Gayunpaman, sa sandaling nagduwelo ang dalawang espada, ang avatar ni Yehan ay gumalaw din, at siya at si Yehan ay sumabog ng halos sabay. Chi. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng ginto at ang kapangyarihan ng mahika ay kumalat sa katawan ng clone, at ang gintong liwanag at mahiwagang liwanag ay sumabog agad, at ang dalawang nakakatakot na puwersang ito ay binalot si Ye Tianwang ng magkasama. Mamatay! Sumigaw ng malakas ang avatar, at ang tunog ay umalog sa langit. Nakita ito, si Ye Tianwang, nakakatapos lang mataboy si Yehan, ay may walang katapusang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata, at ang kanyang ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador ay muling umindayog, na bumubuo ng isang lambat ng espada na tumatakip sa mundo, na sinusubukang ganap na panasan ang nakakatakot na gintong kapangyarihan at itim na kapangyarihan. Kabanata 1948. Chi. Sa susunod na sandali, ang Emperor's Sword Intent ay sinira ang gintong kapangyarihan at kapangyarihan ng demonyo ng avatar gamit ang isang hindi mapipigilang puwersa. Nakaharap ang kakilakilabot na Emperor's Sword Intent, kahit na ang pinakamatulis na gintong kapangyarihan sa mundo at ang pinakamapangahas na ang kapangyarihan ng mahika ay mahirap pigilan. Rumble! Ang nakakatakot na mga tunog ng labanan ay umalingaw-ngaw sa itaas ng langit, at ang clone ni Yehan ay itinulak din pabalik sa sandaling ito. Nakaharap si Ye Tianwang, ang pervertedly malakas at makapangyarihang henyo na ito, kahit na ang avatar at pangunahing katawan ni Yehan ay sabay na bumaril, hindi nila ito sinamantala. Nakita ang eksena na ito, lahat ng makapangyarihan sa nakapaligid na mundo ay nagulat. Ang lakas ni Ye Tianwang ay napaka-perverted. Ang ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador lamang ang ganap na pumihil sa walang kapantay na binata at sa kanyang clone. Alam mo, bago ito, kahit na sina Jun Tianwang at Linlang Tianwang ay nagtulungan, hindi nila mapantayan ang pinagsamang kapangyarihan ni Yehan at ng kanyang avatar, ngunit sa sandaling ito, si Ye Tianwang ay ganap na umalog sa katawan ni Yehan at sa kanyang avatar. Ang ganitong abnormal na lakas ng pakikipaglaban ay hindi ba nangangahulugan na si Ye Tianwang lamang ay mas nakakatakot kaysa kina Jun Tianwang at Linlang Tianwang na magkasama? Ang lakas ni Ye Tianwang ay napaka-perverted. Nakaharap ang katawan ni Yehan at ang kanyang avatar, ang dalawang dakilang puwersang ito, kayang pigilan ni Ye Tianwang ang mga ito gamit ang kanyang sariling lakas. Inaasahan kay Haring Ye, ang nakakatakot na pag-iral na nasa ikalawang ranggo sa listahan ng mga hari sa langit, ang kanyang pag-atake ay sapat na upang gulatin ang mundo. Ang nakapaligid na mundo ay puno ng nakakatakot na pakiramdam ng pagkagulat, at nang gumalaw si Haring Ye Tian, ang mundo ay nagulat.
Bukod pa rito, ito ay hindi ang pinakamatakot na estado ni Haring Yetian. Sa itaas ng kawalan, si Yetian Wang ay nakatayo pa rin na may mga kamay sa kanyang likuran. Ang banal na liwanag sa kanyang mga mata na tumitingin sa mundo ay tila mapagmataas sa anumang malakas na henyo sa mundong ito. Siya si Yetian Wang na may intensyon ng espada ng emperador at kumokontrol sa espada ng emperador sa hinaharap. Ang kanyang kinabukasan ay tiyak na magiging mataas na hari na tumitingin sa mundo. Sa sandaling ito, paano niya hahayaang ang iba ay kumilos ng may pagmamalaki sa harap niya? Ngayon, tatanungin kita ulit, sino ang basura? Ang mga nakatitig na mata ni Yetian Wang ay walang katapusang kaakit-akit, at ang mga matang iyon ay tumitig kay Yehan sa harap niya na parang tumutusok sa kawalan. Sino ang basura? Si Yehan. O siya ba ang hari ng gabi? Ang pangungusap na ito ay tila tinatanong si Yehan, at tila tinatanong ang sinuman sa mundong ito. Nakarinig nito, ang mga mata ng langit at lupa ay nahulog kay Yehan. Sa sandaling ito, nakikipaglaban siya kay Yetian Wang sa unang pagkakataon. Sa ilalim ng kombinasyon ni Yehan at ng kanyang avatar, siya ay nasa kawalan. Maaari pa ba siyang manalo laban sa perverted na si Yetian Wang? Sino ang basura? Kapag natapos na, lahat ng tao sa mundo ay magkakaroon ng kanilang sariling sagot. Ang mga mata ni Yehan ay puno ng puot, at ang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban ay patuloy na gumugulo sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling ito, ang avatar ni Yehan ay nagsama na sa kanyang tunay na katawan. Sino ang basura? Sa huli, ang mga tao sa buong mundo ay may kanya-kanyang sagot. Nakaharap ang Yetian Wang na tila ang pinuno ng mundo, na parang gusto niyang tingnan ang makapangyarihan at may talento na Yetian Wang sa mundong ito. Ang puot at espiritu ng pakikipaglaban ni Yehan ay sumabog, at nabigo siya minsan. Ang katawan at ang clone ay hindi mapantayan ang imperial na intensyon ng espada ni Yetian Wang, ngunit, ito ay hindi nangangahulugan na si Yehan ay talagang hindi kayang tapukan si Yetian Wang sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sandaling ito, ang clone ni Yehan ay unti-unting nag-overlap sa kanyang pangunahing katawan. Nakita ang eksena na ito, ang mga nakakagulat na mata sa paligid niya ay tila hindi kumukurap. Ang binatang may sirang braso ay mapagmataas pa rin. Kahit na ang katawan at ang clone ay sabay na natalo, ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay malakas pa rin. Maaari kayang talagang may pagkakataon siyang manalo sa harap ng lubhang abnormal na si Yetian Wang. O, hindi ba ang avatar kanina ang kanyang pinakamalakas na paraan? Sa sandaling naisip niya ito, ang mga titig sa pagitan ng langit at lupa ay naging mas nakakagulat. Kung si Yehan ay talagang may nakatagong lakas sa sandaling ito, kung gayon ito ay hindi maiiwasan. Mahirap itong ilarawan sa mga termino ng kakilakilabot. Gayunpaman, alam din ng lahat na magiging napakahirap para kay Yehan na talunin si Haring Ye, at ang lakas ng kalaban ay mas malakas pa kaysa kina Haring Jun at Haring Lin lang na pinagsama. Maliban na lang kung si Yehan ay may mas malakas na lakas upang suportahan siya, kung hindi, tiyak na matatalo siya ngayon o mamamatay pa nga. Siyempre, kahit na manalo si Yehan sa huling kinalabasan, natatakot akong hindi ito magbabago sa kinalabasan. Kabanata 1949. Sa nakapaligid na mundo, lahat ng mga titig ay naging lubos na may pag-asa. Sa ilalim ng manipis na katawan ng binata, mayroon pa bang mas kamangha-manghang lakas? Ang ganitong uri ng avatar martial art ay napakamakapangyarihan, ngunit ano ang nakikita mo? Sa malayong kawalan, ang mga mata ng babaeng Kang ay kumislap, at walang pakialam siyang nagtanong. Nakarinig nito, ang banal na hari na nakatayo sa tabi niya ay bahagyang umiling, at nagsabi, hindi ko pa alam ang paraan, ngunit maraming uri ng clone martial arts sa lahi ng tao, at mayroon ding ilang kamangha-manghang clone martial arts. Mahirap tukuyin ang avatar martial arts na kanyang ginagawa, maliban na lang kung nagpapakita siya ng kaunti pa, marahil, makakahula ako ng isa o dalawa. Ginoo ko, ito ay isang set lamang ng avatar martial arts, bakit ka dapat mag-alala ng labis? Tanong ng mapuputing mukha na iskolar. Huwag kalimutan, sa ilang walang kapantay na martial arts ng lahi ng tao, mayroong isang set ng clone martial arts na namamahala sa mundo. Magaan na sabi ng babaeng Kang. Sa langit sa itaas ng Yaochi, ang aura ni Yehan ay unti-unting tumataas. Mukhang ito ay isang senyales na ang mas nakakatakot na kapangyarihan ay sesubog pagkatapos ng matinding pagpigil. Sa sandaling ito, ang Heavenly Fire Sacred King at ang Qingdai Sacred King na naglalaban sa malayong langit at lupa ay huminto ng isa-isa, at ang dalawa ay sabay na lumitaw sa langit sa itaas ng Yaochi, pinapanood sina Yehan at Yetian Wang ng isa-isa.
Hindi mahalaga, ang banal na Haring Qinggai ay natural na ayaw na magpatuloy na makipagtalo sa banal na Haring Skyfire, dahil dito, kailangan pa rin niyang protektahan si Yehan. Banal na Haring Qinggai, ang labanang ito sa pagitan natin ay hindi pa tapos. Tumingin si banal na Haring Skyfire kay banal na Haring Qinggai at malamig na umungol. Sinabi na hindi pinansin ni banal na Haring Qinggai si banal na Haring Skyfire, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yehan. Kahit na nakipaglaban siya kay banal na Haring Skyfire sa malayong mundo kanina, nakita niya ang lahat ng nangyari dito. Ang sunod-sunod na pagkatalo ni Yehan sa masasamang henyo sa nangungunang 5 listahan ng mga hari sa langit ay nagulat kahit na ang Heavenly Fire Sage King, at ang paulit-ulit na pagpapakita ni Yehan ng kanyang lakas ay mas nagulat sa kanya. Hanggang ngayon, kahit na si Yehan ay nagpakita lamang ng kapangyarihan ng ginto, mahika, at yelo, alam na ni banal na Haring Qinggai na si Yehan ay nagtataglay ng 4 na uri ng kapangyarihan, dahil mayroon pa siyang kapangyarihan ng buhay. Buzz. Ang nakakatakot na aura ay patuloy na lumalakas sa katawan ni Yehan. Ang aurang ito ay nalampasan na kanina. Si Ye Tianwang ay nakatayo na may mga kamay sa kanyang likuran, na tumitingin kay Yehan ng mga mata na puno ng paghamak. Gusto niya talagang malaman, sa huli, sino ang basura. Hari ng gabi, lumaban ulit. Bigla, ang espada ni Yehan ay dahan-dahang itinuro sa langit, at ang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban ay binalot ang langit at lupa. Sa sandaling ito, ang kanyang aura ay hindi na ang dati. Kailangan niya lamang palayain ang kapangyarihang ito, at ang mundo ay muling magagalaw noon. Gusto kong makita, anong uri ng mga trick ang ginagawa mo? Malamig na ngumiti si Ye Tianwang, ang liwanag ng pagpatay ay biglang sumilay sa kanyang mga nakatitig na mata, at sa susunod na sandali, ang kanyang nabagong banal na espada, na may dala ng nakakatakot na ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador, ay sumabog mula sa langit. Ang intensyon ng espada na nagtatawid sa langit ay parang isang malaking alon, ang baha ng araw ng paghuhukom ay sisira sa lahat ng bagay sa mundo. Sa pagkakataong ito, papatayin kita, basura. Sa mga mata ni Yehan, isang marahas na aura ang sumugod. Nakaharap ang ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador na parang baha ng araw ng paghuhukom, ang kapangyarihan na nakaimbak sa kanyang katawan ay sa wakas ay inilabas ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling lumabas ang espada, ang hangin at kulog ay sumabog sa langit. Sa sandaling ito, lahat ng espada sa langit at lupa ay nanginginig. Mayroong isang mapanirang kapangyarihan na nagmumula kay Yehan, na nagparamdam sa mga espadang ito ng panganib. Sa sandaling ito, si Yehan ay nagdoble na ng kanyang lakas ng pakikipaglaban. Si Yehan mismo ay nakaramdam ng kaunting kawalan ng kontrol sa ganitong uri ng kapangyarihan. Maaari niya lamang itong palayain ng malaya at mabaliw. Habang lumalabas ang espada, ang sigaw ng galit ay tila naglalabas ng walang hangganang galit sa kanyang puso, at tila naglalabas ng kakilakilabot na kapangyarihang ito. Ang espadang iyon ay makinang. Ang espadang iyon ay walang kapantay sa kapangyarihan. Gamit ang isang hindi mapipigilang momentum, ang ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador ni Ye Tianwang ay ganap na nawasak. Ang mundo sa sandaling ito ay tila pinaghati sa dalawa ng paghampas ng espadang iyon. Sa pagitan ng langit at lupa, lahat ay nagulat sa eksena na iyon. Ang nakakagulat na liwanag ng espada ay sumabog sa kanya, naramdaman lamang ni Ye Tianwang na sa sandaling ito, mayroong isang aura ng kamatayan na pumapalibot sa kanya, na nagparamdam sa kanyang mga mata na tumitingin sa mundo na sa wakas, bahagyang nagulat. Kabanata 1950. Imposible. Matatalas ang mga mata ni Ye Tianwang, ang kanyang mga galaw ay parang malakas na hangin, at umatras siya. Gayunpaman, ang bilis ng espada ni Yehan ay higit sa isang antas na mas mabilis kaysa kay Ye Tianwang, at ang kapangyarihan nito ay higit sa isang antas na mas malakas. Sa isang iglap ng hindi na maiiwasan, ang gintong liwanag ay biglang sumibol sa katawan ni Haring Ye Tian, at isang set ng gintong baluti ng digmaan ay biglang binalot sa kanya. Boom! Puff! Ang kapangyarihan ng espadang iyon ay bumagsak kay Haring Ye Tian. Kahit na tinawag ni Haring Ye Tian ang baluti ng digmaan sa sandaling ito, nasugatan pa rin siya ng espada ni Yehan, at 2 duguan na palaso ang sunod-sunod na lumabas. Pagkatapos noon, ang katawan ni Ye Tianwang ay hindi na mapigil ang umatras, ang kanyang mukha ay namutla. Ang ika-6 na antas na intensyon ng espada ng emperador ni Ye Tianwang ay natalo ang avatar at pangunahing katawan ni Yehan, ngunit ngayon, ang kapangyarihan ng isang espada ni Yehan ay ganap na sinugitan si Ye Tianwang, at ang baluti at proteksyon ng katawan ay wala man lang epekto.
Ye Tianwang, sino ang basura? Sa katawan ni Yehan, ang marahas na aura ay patuloy na sumasalpok ng mabaliw. Tinitingnan si Ye Tianwang na umatras, ang kanyang mga hakbang ay lumabas na parang mabigat na tuktok ng bundok. Boom 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 boom. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay humakbang, na parang isang mabigat na tuktok ng bundok na dumadagan sa kawalan, na gumagalaw patungo sa direksyon kung saan umatras si Haring Ye Tian. Ngayon, dapat na malinaw sa isang sulyap kung sino ang basura. Si Haring Ye Tian ay nasugatan, paano ito posible? Gaano karaming kapangyarihan ang sumabog ng taong ito kanina? Ang sandaling ito, ang eksena na ito, ay lubos na gamulat sa mga mukha ng lahat ng makapangyarihan sa mundo. Si Haring Ye Tian, na may suot na gintong baluti at nagsuka ng dugo at umatras, ay nagparamdam sa kanila na parang nakakita sila ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Kasing lakas ni Ye Tianwang, ang pangalawang ranggo na super pervert sa listahan ng mga hari sa langit, kaya niyang pigilan si Ye Han gamit ang kanyang perverted na lakas kanina, ngunit sa sandaling ito, ang sitwasyon ay nabaligtad ng napakabilis, at hindi makareact ang lahat. Ang kanyang kapangyarihan ay napabuti kanina, ngunit hindi alam ng lahat na ang pagsabog ng kapangyarihang ito ngayon ay nagparamdam sa mga tao ng kakilakilabot ng kapangyarihang ito. Nagulat na tumingin ang Haring Espada Santo. Si Ye Tianwang, iyon ang rurok ng kataas-taasang nilalang ng unang pagsubok. Gamit ang kanyang lakas, madali niyang mapatay ang kataas-taasang nilalang ng ikalawang pagsubok, at kahit na nakikipaglaban sa kataas-taasang nilalang ng tatlong pagsubok ay maaaring hindi matalo. Gayunpaman, ang ganitong nakakatakot na tao ay nasugatan ng isang binata na nasa rurok ng huling yugto ng dakilang karangalan, at maging ang proteksyon ng baluti ay hindi kayang protektahan si Haring Ye. Ang kakilakilabot ng rurok na binata sa huling yugto ng dakilang karangalan ay hindi na mailarawan sa mga salita. Dahil sinugitan niya si Ye Tianwang, ipinaliwanag na nito ang katotohanan na ang binatang nasa rurok lamang ng huling yugto ng dakilang pagtaas, maaaring mayroon na siyang lakas na hindi bababa sa katumbas ng kataas-taasang nilalang ng ikalawang pagsubok. Ang ganitong uri ng figure ng ratio ay walang kapantay. Sa buong mundo, maging ang mga henyo na natalo ni Ye Han kanina ay nanginginig sa kanilang mga puso. Kung ang taong iyon kanina ay sumabog ng gayong nakakatakot na kapangyarihan mula sa simula pa, ang kanilang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Paano ito posible? Ang batang ito ay talagang nakakasugat sa lungsod ng Yego. Hindi makapaniwalang tumingin ang Panginoon ng banal na palasyo. Bilang isang malakas na banal na hari, hindi niya mapigilan ang pagkagulat sa kanyang puso sa sandaling ito. Tungkol sa mga makapangyarihang tao sa palasyo ng Yaoqi, sila ay nabigla na at hindi na makapagsalita. Qin Wu daw, ang batang ito ay talagang nakakuha ng isang bihirang kayamanan. Gamit ang gayong makapangyarihang talento, paano ko, Liu Qinggai, hahayaang magdusa siya. Ang mga mata ni Qinggai Holy King ay puno ng malamig na liwanag. Gusto rin niyang makipaglaban upang iligtas si Ye Han. Marahil, ang kanyang kinabukasan ay ang maging isa sa mga tagapagtanggol ng lahi ng tao, at hindi siya dapat mamatay dito. Lungkot na lungsod. Ang mga makapangyarihan ng 12 palasyo ng universo ay mayroon ding mga seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maaari kayang ang pinakamakapangyarihang mga henyo sa 12 palasyo ng universo ay hindi kapantay ng batang may sirang braso. Sa kawalan, ang mga paa ni Ye Han ay parang mabibigat na tuktok ng bundok, at ang bawat hakbang na kanyang ginawa sa kawalan ay nagdulot ng tunog na parang tambol ng kulog. Ikaw, Champagne ka. Bigla, sa ilalim ng atensyon ng lahat ng tao, si Ye Tianwang na may gintong baluti ng digmaan ay kasing tapang ng isang sinaunang hayop. Sa sandaling ito, sa wakas ay pinunit niya ang mapagmataas na pagkukunwari ng isang hari na naghaharing mundo, at naging isang galit na lalaki. Lumalamon ng henyo.